Alam nyo ba mga kababayan kung ano pa ang mas mapait sa ampalaya? Ang tatlong ito mga kababayan. Oh, mga bitter. Luck next time. But hurt mga kababayan. Sumasakit talaga ang kanilang mga kapuwetan nung hindi matuloy ang impeachment case ni VP Sara ngayong 19th Congress. Atat itong mga gunggong na ito mga kababayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. At ang sigaw nila mga kababayan, accountability. Accountability mga ulol nyo. Ang sabihin nyo, ayaw nyo talaga sa mga Duterte. Dahil unang-una, nagurgur ang kanilang prangkisa sa ABS-CBN mga kababayan. O ano na palang nangyari ngayon? Bakit hindi nyo i-final? Kampi nyo na ang Pangulo Bakit hindi nyo kastiguhin ang inyong amo? Bakit hindi inirefile ang inyong prangkisa? At ngayon mga kababayan, halata masyado Gusto na talaga nilang ma-impeach si VP Sara. Panoorin nyo po ha. Linawin lang po natin, may mga nagtatanong kasi ano ba ibig sabihin nito? Na-dismiss na ba? Ay, hindi po. Hindi po. Tuloy. Tuloy at tuloy. Tuloy! Oh, for now. Hindi pa na-dismiss for now. Pero sa tingin natin mga kababayan, sa 20th Congress, pagbobotohan yan ng mga senador, kung itutuloy ba nila o hindi. At malamang sa malamang, hindi yan matutuloy sa 20th Congress mga kababayan dahil ang kanilang irarason, wala na silang jurisdiction. O, iyakan na naman ang mga animal na ito mga kababayan. Ang mga righteous. Ito mga utak liberal mga kababayan yung nasa likod mga kababayan, nagpagdidemolish ang mga Duterte. Iyak lang kayo mga dilaw. Tuloy, nandun pa rin ang complaint. Pero ang tanong, bakit ibinalik nung 18? Ang dahilan po nila. Alam nyo kung anong totoong dahilan? Palusot naman lang yun mga kababayan na ipa-verify ng Congress na wala bang nilabag na provision sa konstitusyon o ganyan-ganyan. Natural! Mabilis pa sa alas 5, naglabas lang ang Congress mga kababayan ng kanilang statement na wala. Naglabas sila ng certification na walang violation. Natural, hindi nila aaminin na mayroon silang nilabag kahit sa tingin natin meron. Ang totoong dahilan mga kababayan ng 19th Congress, kaya pinabalik nila. Dahil unang-una mga kababayan, salat sila sa oras What for? Magkakaroon na ng new set of senator, hindi nila yan matatapos mga kababayan. At secondly, kaya hindi nila pinadismiss yan right away mga kababayan Dahil baka magka-trouble sila mga kababayan kung dismiss sila ngayon at iakyat doon sa Korte Suprema. Mas mabuti mga kababayan ang 20th Congress na ang mag-dismiss niyan para mayroon silang panghahawakan mga kababayan na rason. Kahit pa political stunt lang lahat yan mga kababayan. Pero ang mga ugok na ito mga kababayan, mga dilawan, mga pinklawan, mga bangagan na gusto may pa-impeach si Sara. Oh my God, accountability. Ganyan ang pinagsasabi. Sa 20th Congress mga kababayan, mayroon na silang matibay na rason na hindi tatawid yan. Pwede nilang i-argue yan sa Korte Suprema pero bababa na lang sa pwesto si Sara mga kababayan. Hindi pa yan madidesisyonan ng Korte Suprema. Wala na rin panahon sila mga kababayan by the time na magdesisyon ng Korte Suprema. Dahil matagal ang Korte Suprema Yung writ of habeas corpus nga ni Tatay Digong wala pa hanggang ngayon. Yan ang dahilan mga kababayan. Ay depektibo daw yung complaint. At hindi rin natin masisisi ang mga senador, no? Dahil talagang depektibo naman talaga mga kababayan. Unang-una, pumirma yung mga karamihan ng mga kongresista mga kababayan dahil parang lumalabas na na-bribe sila base doon sa statement ni Tiongco. Dahil mayroong kondisyon mga kababayan conditional release sa fund kapag pipirma ka sa impeachment case si VP Sara. Diyan pa lang mga kababayan, mayroon ng kababalaghan. Kasi nga, yun ang nila, hindi ko po sinasabing it is a fact. Ang sinasabi, binabalik nila para daw ayusin. Diba, i-certify. Parang kailangan nila ng certification. Kasi, sige, iyak lang kayo! Etong mga bugok na to mga kababayan, no? Iyakan sila ngayon mga kababayan na parang ginajumble ng mga senador. Habang yung proseso na ito, habang naandun pa ito sa Kongreso, na alam naman natin mga kababayan, gumamit pa ng yung sinasabing blackmail o bribery para pumirma ang mga senatong, yung hindi na dinaan mga kababayan sa hearing, o dapat yung mga impeachment na ipinail, 4 yun ay mga bugok na nag-file ng grupo. Dapat hiniring yun mga kababayan. Kinonsolidate ba? Iniskip nga ang 3? Hindi sila dumaan sa hearing mga kababayan, diretsyo ng botohan. O bakit hindi nyo yan question ang proseso ng Kongreso? Kaya hindi nyo masisisi ang mga senador na ipabalik ito sa kanila. Kung maduming maglaro ang
mga kongresista na pinangungunahan ni Tambaloslos. Bakit hindi kayo umalma, mga animal? Defective allegedly nga daw yung process kasi may tatlo na before that particular complaint, pang-apat na kasi yan. So ang tanong ngayon ng lower house, wala anong depektibo dito, yun yung pinirmahan naman namin. Ang depektibo dyan, ang Tambaloslos nyo. Bakit hindi nila na-raise up, mga kababayan, no? Yung rason ng mga kongresista, bakit nila pina-impeach si Sara? Ang rason nila, mga kababayan, hindi sila marireleasan ng pondo. O maliwanag, mga kababayan, hindi sila mabibigyan ng proyekto. Maliwanag, mga kababayan, na hindi talaga nila gustong ipa-impeach si Sara base sa na may kasalanan siya o wala. Pondo ang iniisip nila, mga kababayan. Maliwanag na blackmail o bribery iyan. Yan ang depekto niyan, mga ungas. Wala rin nagkalakas ang loob sa mga senador na isampal ito sa pagmumukat sa mga buhaya. Ang pagkakabasa ko kasi, parang kailangan ng certification na walang vinolate sa saligang batas. Yung sinasabi mo naman, yun naman yung punto ni Vice President sa Korte Suprema. Na depektibo yan. Yeah. Oo. Pero at the end of the day, walang trial na ba yan? Mangyari. Walang trial. Hindi, walang trial na Kasi mangyayari. pabor din naman kay Vice President Walang trial na Sara. mangyayari. Sa 19th. Naituloy yung impeachment proceedings. Dahil Anong pabor? Yan ang gusto nyo. Ang katotohanan, mga kababayan, walang gusto ng impeachment kung ikaw ang inaakusahan. Lalong-lalo na unang-una, alam mong made up ang lahat ng ito para i-demolish ka. Sinabi lang yun ni Sara, mga kababayan, na sige, bloodbath. Pero sa kanya, abala yan, mga kababayan Alam na ng mga tao na wala naman siyang kasalanan. Bugok na lang ang nagmaang-maangan, mga kababayan, na hindi ito kagagawan ni Romualdez at ng mga bangag, mga kababayan. Sinet up si Sara, piname up, mga kababayan Siningle out. Kaya ang impeachment na to, mga kababayan, venue lang para siraan nila si Inday Sara. Yan ang katotohanan. Kahit alam nilang kulang sila sa boto, masira lang nila si Sara, mga kababayan. Another issue na naman ang ididikit nila sa kanila dyan. may paliliwanag niya kung talagang totoo ba yan o hindi. Pero ugok ka ba, Loli Di Castro? Matagal nang pinaliwanag, mga kababayan, hindi lang nakakaintindi. Kaya nga siguro ito hindi naging presidente, no? Inalok daw, mga kababayan, ayun ito Pasio, na pumalit kay Gloria. Tumanggi, apparently, yan pala ang resulta. Naging vice president itong parang wala ring silbi, mga kababayan, umatras, bumalik sa kanyang karerang kabayong Noli. Matagal nang na-explain niya. Nature nga ng confidential fund, hayaan ang COA na mag-decide niyan. Atat kayong masipa si Sara at harangan, mga kababayan, ang kanyang presidency. Habang nabibitin at hindi matuloyan, may pagdududa hindi maganda para kayo lang naman ang nagdududa, mga ugok. Kay Vice President Sara Duterte, sapagkat nasa isipan ng tao, nasa isipan nyo, etong mga bulok na ito, mga kababayan, na mahilig, ang taong bayan, ganyan. Taong bayan kayo, kakarampot lang kayong mga animal kayo kumpara sa mga supporter ng mga Duterte. Kayo na ang taong bayan. Na may kasalanan siya pero hindi inayos sa Senado. Ikwento nyo yan sa kabayong no. Sa mga horses nyo, kabayong Noli. Ang dapat matandaan ay ang impeachment inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan. Wow! Protektahan ang taong bayan. Tapos ngayon, sa tingin nyo, yan ang nangyayari? Ang impeachment kayon, mga kababayan, is courtesy ng Tambaloslos. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan dito sa kanyang mga tuta na mga buhaya, mga kababayan, na mga kongresista. Sunod-sunuran sa kanya. Taong bayan pa ba yan? Ginamit pa nga niya ang mga makakaliwa, mga kalaban ng mga Duterte. Pananabotahe ito Demolition job laban kay Sara. Kung accountability ang iyong pinagsasabi, Karen Davila, bakit hindi nyo gawin din yan kay Bangag at kay Romualdez na siya ngayong nagkukontrol talaga sa ating bansa, mga kababayan? Anong maidudulot na mabuti dyan, mga kababayan, sa Pilipinas? Kung ma-impeach si Sara o hindi? Hindi siya ang nagpapatakbo ng ating bansa ngayon Regardless ma-impeach o hindi man si Sara, wala pa rin itong epekto sa ating gobyerno dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Sa ilang opisyal na umaabuso. Wow, umaabuso. Paano yung umaabuso ngayon talaga? The most corrupt budget in history. Yung pang-aabuso nila Tambaloslos. Bakit wala kayong sinasabi? Abuso o lumabag Pangyarihan. sa kapangyarihan with certain parameters, diba?
Sino ba ang may kapangyarihan ngayon? Yung betrayal, etc. Pero kailangan may trial. That's why. Magsenador muna kayo. Akala nyo kung sino magagaling ang mga ito, no? Magsenador muna kayo. Ultimately, mga kababayan, kahit Korte Suprema, kung ano ang desisyon ng mga senador, hindi sila pwedeng manghimasok, mga kababayan, pagdating dyan sa impeachment. Dahil maliwanag sa saligang batas that the Senate has the sole authority to decide dyan sa impeachment, mga kababayan. Mag-charter change na lang kayo. Baguhin nyo ang batas. Pero medyo process naman. para sa taong bayan po yan. Taong bayan na naman ang pinagsasabi nitong mga dilawan, mga kababayan. Kayo lang ba ang taong bayan, mga animal? Yeah. Ang mahalaga, wag mag-abogado para sa... Oh, yung ginagawa mo ngayon, para kang nag-aabogado. Magaling ka pa sa abogado, mga kababayan, kung pakikinggan mo talaga. Yung asta, ha? Pero kung iisipin mo talaga, kabulukan, mga kababayan. Ang bottom line yan, gusto lang nilang ma-impeach si Sara. Akusado. Yun. May abogado na po yun. Kaya kailangan ng Senado magpaliwanag. Kayo, pwede kayong tatlo. Pero hindi abogado, pero mga abogago. Kasi ang lumalabas Abogado na ngayon, po yun. parang may kinikilingan sila, di ba? Oh, natural. Pipili ka talaga ng side dyan. Impeach or not, wala kayong magagawa dahil yan ang nakalagay sa saligang batas eh. Ang gusto nga natin, mga kababayan, kung mayroon ng impeachment talaga, ang magde-desisyon ay ang mga huwes ng Korte Suprema. Hindi itong mga mga kababayan na mga politicians. Dahil politika yan sila eh. Dapat mabura yon na walang kinikilingan. Mga ulul. Feeling righteous itong mga ungas na to, no? Walang kinikilingan, walang maniniwala sa inyo. Kung hindi proseso ang ginagawa nila. O, yun ang hamon. Hindi maiwasan ng taong bayan na may Kaya nga. pinapaboran sila. Kaya nga. Kaya kailangan ipaliwanag. Kailangan ang paboran nila ay ang taong bayan. Taong bayan! Taong bayan / dilawan. Apparently ba, kababayan, ang taong bayan para sa kanilang definisyon ay yung mga dilaw lang. Dahil kung taong bayan talaga ang inyong pakikinggan, ha, sa tingin nila, basura, panghaharas lang yung ipinal na impeachment case kay VP Sara. Tapos ang mga gunggong na ito, taong bayan ang palaging pinagngangakat. At ang konstitusyon. Tama. Konstitusyon! Tanungin mo dyan sa Kongreso na numero 1 ng yuyurak sa konstitusyon, mga kababayan. Correct. Okay na. Oo. At yan, At yan po mga balitang Mga bulok! Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.